Alright mga kapatid, ayon sa North Korean Foreign Ministry ay gusto ng Japan na maging isang military giant, mga tol. Tila ba natatakot sila ngayon sa ginagawa ng Japan o naghahanap lang sila ng dahilan para i-justify nila yung kanilang ginagawang nuclear program, mga tol, no? Alamin natin itong balitang ito mula rito sa Net25 News. Pag-usapan natin to at mamaya talakayin din natin ang Russia ay nagsabing hindi sila tumatanggap ng kahit na anong babala, mga tol. Ganong katigas ngayon ang ginagawa ng Russia, mga tol. Tila ayaw nilang magpaawat, ayaw nilang huminto, no? Pero mga kapatid, kung titignan naman natin kung paano nagsimula itong kaguluhan na to, sila naman yung unang sumalakay sa Ukraine, di ba? 2022. Pero mamaya na natin pag-usapan yun. Unahin muna natin to. Ito sabi sa balita, Japan gustong maging military giant ayon sa North Korea, mga tol. Ano ba, natatakot ba si Kim Jong-un? Panoorin na lamang natin to, mga tol. Sinabi ng KCNA ang state media ng North Korea na tinatarget ng Japan na maging military giant. Ito ay matapos makita ng Pyongyang Defense White Paper ng Tokyo. Hindi kasi biro-biro, mga tol, kapag etong Japan talaga kumilos, tinatawag nga tong the sleeping giant . Diba? Nakita naman natin kung gaano kalupit at kabagsik itong Hapon, lalong-lalo na nung panahon ng World War II, diba? Pero mga kapatid, kung ikukumpara natin yung teknolohiya nila back then at saka sa teknolohiya nila ngayon, kapag eto nagising talaga, masasabi nating military giant talaga to, mga tol. Iba kasi technology na meron ng Japan. Baka nga di natin alam, baka nga may Gundam na dito sa loob nito no? Ngayon, etong North Korea naman, mga kapatid, sa kabila ng kanilang pagiging maangas din at isolated, hiwalay sa mundo at walang tigil sa pagpapalipad ng kanilang mga ballistic missile na kadalasan naman ay pumapalpak, tila ba ngayon ay nangangamba sila sa pwedeng mangyari sa kanilang bansa kapag naging military giant talaga itong Japan. Kasi itong Japan ang panay na nagrereklamo Kasi sa karagatan nila bumabagsak yung mga failure attempt ng ng North Korea na pagpapalipad ng mga ballistic missile nila Ang KCNA, unti-unti nilang itinaas ng gobyerno ng Japan ang tensyon sa rehiyon para bigyang katwiran ng plano nito. Pumalag din ang Pyongyang sa pagtawag sa kanila ng Tokyo bilang isang urgent threat. Ayon sa North Korea, labis ang ambisyon ng Japan para sa muling pagsalakay at abala ito sa... Labis ang ambisyon daw ng Japan. No? Kumbaga binibigyan nila ng eksplenasyon yung mga nakikita nila. So labis daw ang ambisyon ng Japan na pagsalakay, mga tol. Parang namang hindi nila inaambisyon yun. Diba? Wala nga silang ginawa buong buhay nila, mga tol. Yung mga mamamayan nila, inihiwalay nila sa sibilisasyon Inihiwalay nila sa totoong mundo at kinulong lang nila doon sa kanilang bansa Wala silang ginawa kundi magpalakas ng militar nila Ayon sa North Korea, labis ang ambisyon ng Japan para sa muling pagsalakay at abala ito sa pagde-develop ng mga long-range missiles. Dahil rito, tama lamang nila na ipagpatuloy ng Pyongyang ang sarili nitong nuclear program. Sabi di ba? Naghahanap lang sila ng dahilan, naghahanap lang sila ng mga kapatid ng paraan para ma-justify nila yung gusto nilang mangyaring magkaroon ng sarili nilang nuclear. Diba? Kaya ayan, tama lang daw na ipagpatuloy nila yung sarili nilang nuclear program dahil daw sa ginagawa ng Japan. Diba? Ngayon nga, hindi naman nila awa yung Ukraine at saka Russia. Patuloy silang nagpapadala ng mga sundalo nila doon. May kapalit kasi. Ngayon, ituloy natin itong balitang to. Mula pa rin dito sa Net25. Yan Russia. Moscow hindi tatanggap ng pagbabanta kasi kung naaalala ninyo, mga tol, nagbigay ng 50-day ultimatum si US President Trump na kapag hindi daw itinigil ni Putin ang pag-atake niya dito sa Ukraine ay papatawan niya ito ng panibagong tariff at sanction, mga tol. Pero ang sagot dyan ng Russia, hindi kami tumatanggap ng banta. No, sabi rito, mga kapatid, sa report, pinahayag ng Russian Foreign Ministry na hindi tumatanggap ng anumang banta ang Moscow. Para malaman natin ang detalye, panoorin natin to, mga tol. Pinahayag ng Russian Foreign Ministry na hindi tumatanggap ng anumang banta ang Moscow. Ito'y matapos sabihin ni US President Donald Trump na bibigyan ito ng 50 araw ang Moscow upang magpatupad ng ceasefire sa Ukraine.
Dismayado na rin kasi mga tol si Trump, no? At saka frustrated na siya. Dahil nga nitong mga nakaraang buwan, sabi niyang ganun, marami na daw siyang naresolbang gera. Kumbaga napahinto niya at tulad na lamang nitong pinakahuli, gera ng Iran at saka ng Israel, di ba? Nagkaroon ng ceasefire. Kahit na hindi pa natin, sabihin natin hindi naman talaga natapos yung gera ng Israel at saka ng Iran. Pero at least, di ba, huminto. Nagkaroon ng ceasefire. Eto, kinausap niya si Putin. At niyayaya niya ng ceasefire para matapos yung kaguluhan dito sa Ukraine at saka sa Russia. Pero after nung pag-uusap nila, di ba, sabi ni Trump, hindi niya nagustuhan ang kanilang naging pag-uusap. Mukhang ayaw na daw talaga paawat ni Putin at patuloy na aatake rito sa Ukraine. At ganun nga ang nangyari. Makalipas lamang ang ilang oras mga tol, biglang inilunsad ni Putin ang pinakamalaking pag-atake, aerial attack niya dito sa Kiev, no? Dito sa sa Ukraine. At ayaw na talaga magpaawat mga tol ni Putin. Kung hindi, nagbabala po si Trump na magpapataw ito ng paghihigpit sa Russia. Chef Sanidad para sa balitang yan. Noong Lunes, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang pinatapang na posisyon nito laban sa Russia ukol sa labanan sa Ukraine. Nagbigay si Trump sa Moscow ng ceasefire ultimatum at nangako rin ng panibagong supply ng missiles at armas para sa Kyiv. Subalit itong Huwebes, sinabi ng tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry na si Maria Zakharova na ang desisyon ni Trump na suplayan ng karagdagang armas ang Ukraine ay hudyat na ipagpapatuloy ang pagpaslang at pagtanggi sa mga inisyatibo ng kapayapaan. So yun pa ang nangyari mga tol, no? Ang sagot ng Russia, yung pagpapadala ninyo ng armas sa Ukraine ay hudyat o nangangahulugan na tuloy ang labanan, no? At ayaw ninyo ng kapayapaan. Kasi nga meron ding sariling kumbaga kagustuhan etong si Putin. Kumbaga meron siyang sariling ano ba tawag dito? Meron siyang sariling kondisyon, no? Kailangan yun ng mangyari para itigil niya yung pag-atake dito sa Ukraine. Очевидно, что киевский режим It is obvious that Kiev regime consistently perceives such decisions of the collective West последовательно воспринимает подобного рода решения as a literal signal to continue the slaughter, as a rejection of peaceful aspirations коллективного Запада как буквально сигнал к of the negotiation process. продолжению бойни. The promised additional weapon support for the Kiev regime could provoke. Получается отказ Makaka-provoke pa. от мирных устремлений, от переговорного процесса, An escalation of criminal terrorist activity, дополнительное оружейное which we have spoken about quite a bit today. подпитка киевского режима может спровоцировать Telling about how weapons supplied by the West are leaking from the territory of Ukraine. эскалацию преступной террористической деятельности, о чем мы сегодня говорили, немало рассказывая о том, как утекает с территории Украины поставляемое Западом вооружение. Уже десятки, по-моему... Dagdag ni Zakharova, hindi uubra sa Russia ang estratehiya ng pananakot o pambabanta. Hindi daw uubra mga tol. So yung ginawa ni Trump na pagbibigay niya ng 50-day ultimatum ay kumbaga nangangahulugan. No? Tigilan nyo kami, hindi uubra sa amin yan. No? Gawin nyo kung anong gusto nyo gawin. Parang gano'n na lumalabas mga tol, no? Binigyang din dito na lalong dapat ituloy ngayon ang misyon ng Russia sa Ukraine. Напомню еще раз, язык ультиматумов, Let me remind you once again that the language of ultimatums, шантажа и угроз blackmail and threats is unacceptable to us. для нас неприемлем. Мы будем предпринимать все необходимые We will take all necessary steps to ensure security and protect the interest of our country. Pero sila unang umatake, di ba? шаги для обеспечения безопасности и защиты интересов нашей страны. В таких условиях In such conditions, the urgency of the task of achieving the goals of актуальной the задачей достижения целей специальной военной операции, я еще раз special military operation, I repeat once again, повторю, по демилитаризации и по on the militarization and denazification of Ukraine. So yun ang gusto nila, demilitarization ng Ukraine.
Денацификация Украины только only increases. возрастает. Tiniyak ni Zakharova na natuto na ang Moscow na tumugon sa mga banta laban sa bansa. Jeff Sanidad para sa... So yun na nga mga kapatid, mukha nga talagang walang gustong magpatalo sa kanila at walang gustong magpaawat. At sana mga kapatid, hindi na to mag-escalate pa no, sa mas malala at tinatawag na nating ikatlong laban ng pandaigdigan. Anong masasabi ninyo rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.